Sa isang madilim at walang pangalang kalsada sa Pampanga, isang sigaw ang tuluyang pinatahimik ng rumaragasang makina. Kumusta? Ang kwentong inyong mapapakinggan ay isang masalimuot na paglalakbay sa mga anino ng pagnanasa, pagtataksil at ang kasuklam-suklam na halaga ng isang lihim. Ito ay kwento ni Michelle Molina, isang dalagang naghangad ng kalayaan, ngunit natagpuan ang sarili sa isang mapanganib na laro kung saan ang katapusan ay hindi niya inaasahan. Sasaksihan natin kung paanong ang isang pangakong puno ng pag-asa ay naging isang bangungot na tinuldukan ng dugo sa isang liblib na daan. Ito ay isang salaysay tungkol sa kung paano ang mga pinakatatagong pantasya kapag pinakawalan ay maaaring maging sanhi ng pagkasira hindi lamang ng isang buhay kundi ng marami. Susuriin natin ang mga pangyayaring nagtulak sa mga taong may pamilya, mga taong itinuturing na ordinaryo na gawin ng isang krimeng hindi kayang lubos na maunawaan. Paano nga ba ang isang simpleng paghahanap ng bagong buhay sa syudad ay humantong sa isang trahedyang yumanig sa pundasyon ng tiwala at pagkatao? Manatili kayo sa amin habang binubuklat natin ang madilim na kabanata sa buhay at kamatayan ni Michelle Molina, isang kwento kung saan ang bawat desisyon ay may katumbas na kabayaran at ang pinakamalaking kasalanan ay ang maniwala na ang isang lihim ay mananatiling isang lihim magpakailanman. Nagsimula ang lahat sa isang pangarap. Si Michelle Molina, 24 na taong gulang, ay isang dalagang hinubog ng tradisyon at konserbatibong paniniwala sa kanyang bayang Sinilangan sa Bicol. Panganay sa 3 magkakapatid na babae, siya ang ehemplo ng isang mabuting anak sa mata ng kanyang relihiyoso at mahigpit na mga magulang. Nakapagtapos siya ng kursong physical therapy, isang patunay ng kanyang talino at pagsisikap. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at masunuring pag-uugali may isang uhaw na damdaming nag-aalab, ang uhaw sa kalayaan. Sa kanilang tahanan, ang bawat galaw ni Michelle ay tila may hangganan. Hindi niya naranasan ang mag-party sa mga bar, ang makipag-inuman kasama ang mga kaibigan o kahit ang gabihin sa labas ng bahay, maliban na lamang kung ito ay isang lakad ng buong pamilya. Ang pagkakaroon ng nobyo ay isang ipinagbabawal na pangarap. Bagamat may mga nanliligaw, ang mga ito'y nanatiling anino lamang sa kanyang buhay, hindi pinahihintulutang makalapit ng lubusan. Ang kanyang mundo ay umiikot lamang sa bahay, eskwelahan at simbahan, isang mundong ligtas ngunit nakakabagot para sa isang kabataang nais tuklasin ang sarili. Kaya naman nang dahil sa kakulangan ng oportunidad sa kanilang probinsya, nagpasya si Michelle na subukan ang kanyang kapalaran sa Maynila. Para sa kanya, hindi lamang ito paghahanap ng mas magandang trabaho, ito ang kanyang pagtakas. Ito ang kanyang pagkakataon na huminga ng malaya na maranasan ang buhay na tanging sa mga pelikula niya napapanood. Ang pag-alis niya ay isang mapait na paalam para sa kanyang pamilya, ngunit para kay Michelle, ito ang simula ng kanyang tunay na buhay. Napadpad siya sa Mandaluyong, isang syudad na pulso ng aktibidad at ingay, isang malaking pagkakaiba sa tahimik niyang probinsya. Doon agad siyang natanggap bilang isang call center agent, isang trabahong nangangako ng kasarinlan sa pananalapi. Nakahanap din siya ng isang abot-kayang kwarto na malapit lamang sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ang kwartong ito ay hindi isang malaking apartment, ito ay isang silid sa loob ng bahay ng isang may edad na byuda, si Aling Mercy, 62 taong gulang. Kasama ni Aling Mercy sa bahay ang kanyang anak na si Boyet, 37 taong gulang, na may asawang nagtatrabaho bilang OFW sa Hong Kong. Wala silang anak. Para kay Michelle na hindi pamilyar sa anumang lugar sa Metro Manila, ang lahat ay bago. Ang ingay, ang bilis ng buhay, ang mga ilaw sa gabi, lahat ay tila isang bagong mundo na handa niyang yakapin. Pinili niya ang magrenta ng kwarto dahil ito ang pinakamura, ngunit kapalit nito ang pakikisama at pakikihating buhay. Kailangan niyang makihati sa banyo at sa mga karaniwang espasyo ng bahay kina Aling Mercy at Boyet. Ang kanyang trabaho ay night shift. Umaalis siya tuwing alas 9 ng gabi at umuuwi bandang alas 8 ng umaga kung kailan ang mundo ay nagsisimula pa lamang gumising. Minsan inaya siya ni na Aling Mercy at Boyet na mag-almusal, ngunit dahil sa kanyang pagiging mahiyain at sa pakiramdam na siya'y nakikitira lamang, madalas siyang tumatanggi. Lumipas ang 2 buwan at naging maayos ang takbo ng kanyang buhay. Naging mahusay siya sa kanyang trabaho at napanatili niya ang isang tahimik at disenteng pamumuhay sa bahay na kanyang inuupahan.
inuupahan. Akala niya ito na ang kalayaang matagal na niyang pinangarap, isang simpleng buhay na siya ang may kontrol, ngunit hindi niya alam na sa isang iglap ang pundasyon ng simpleng buhay na ito ay babasagin ng isang pangyayaring magbabago sa lahat. Isang Sabado ng hapon, day off ni Michelle. Pagkatapos mamasyal sa mall, umuwi siya sa bahay. Naabutan niya si Boyet sa sala, masayang nakikipagkwentuhan sa dalawa pang lalaki. Wala si Aling Mercy sa bahay noong araw na iyon. Ang mga lalaki ay ipinakilala bilang mga pinsan ni Boyet. Ang pinakamatanda sa kanila ay si Jong, 53 taong gulang, may asawa at mga anak. Ang isa naman ay si Vincent, 32 taong gulang, pamilyado rin. Niyaya siya ng mga ito na sumali sa kanilang munting salo-salo para sa merienda. Sa una, magalang na tumanggi ang dalaga, ngunit dahil sa kanilang mapilit na pangungulit, sa huli pumayag na rin siya. Umupo si Michelle sa tabi nila at nakipagkwentuhan. Napasarap ang kanilang usapan, puno ng tawanan at biruan. Sa unang pagkakataon sa Maynila, naramdaman ni Michelle na meron siyang mga kaibigang lalaki. Maya-maya laking gulat niya nang makitang inihahanda na ng magpipinsan ang mga bote ng alak. Ang simpleng merienda ay naging isang inuman. Agad siyang nagpaalam na papasok na sa kanyang kwarto, ngunit muli siyang pinigilan at kinumbinse ng mga lalaki. Mabubuti kaming tao, sabi nila. Walang mangyayaring masama sa'yo, hindi ka namin pipiliting uminom. Gusto lang namin ng kasama sa kwentuhan. Pumayag si Michelle na manatili na may pangako sa sarili na hindi siya iinom. Ngunit habang pinagmamasdan niya sila, habang naririnig niya ang kanilang tawanan, isang kakaibang bulong ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang bulong ng kuryosidad. Kailanman sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakatikim ng alak. Ano kaya ang lasa nito? Ano kaya ang pakiramdam? Sa puntong iyon, ang pagiging mausisa ng isang kabataang matagal na pinagkaitan ng karanasan ay nanaig. Sinubukan niya, isang shot. Ang init ng alak na dumaloy sa kanyang lalamunan ay bago at nakakagulat. Ngunit ang isang shot ay nasundan pa ng ilan. Unti-unti naramdaman niya ang pagkahilo, isang magaan na pakiramdam na tila nagpapalaya sa kanyang mga inhibisyon. Maya-maya hindi na niya namalayan na napasandal na siya kay Jong, ang pinakamatanda sa tatlong lalaki. Inakbayan siya ni Jong at sa gitna ng kanyang pagkalito at pagkahilo, naramdaman niya ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Ito ang kanyang unang halik. Ang sumunod na pangyayari ay tila isang panaginip. Naramdaman niyang binuhat siya ni Jong, dinala siya patungo sa kanyang sariling kwarto. Isinara ang pinto. Sa loob ng silid, sila na lamang dalawa. Isang bahagi ng isip ni Michelle ang nais pumiglas, sumigaw at itulak palayo si Jong. Ito ang bahaging hinubog ng kanyang konserbatibong pagpapalaki, ang tinig ng kanyang mga magulang na bumubulong ng kahihiyan. Ngunit may isa pang pakiramdam na mas malakas, isang damdaming bago at mapanganib. Hinayaan niyang hubarin ni Jong ang kanyang mga damit at sa bawat haplos, tila may pader sa kanyang pagkatao na unti-unting gumuho. Nang maramdaman niya ang hapdi, ang pisikal na katibayan ng kanyang nawalang kawalang malay, isang kakaibang halo ng sakit at kasiyahan ang kanyang naramdaman. Sa puntong iyon, ang dalagang mahinhin mula sa Bicol ay tuluyan ng naglaho. Ang gabi ay hindi pa tapos. Maya-maya bumukas ang pinto at pumasok sa kwarto ang dalawa pang lalaki, sina Boyet at Vincent. Walang salitaan. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa pagnanasa. Sa gabing iyon, sa maliit na kwartong iyon na dapat sana'y kanyang naging kanlungan, si Michelle ay pinagsaluhan ng tatlong lalaki. Matindi ang kanyang hilo, ngunit sa kabila nito malinaw sa kanyang alaala ang bawat sandali. At ang pinaka nakakagulat sa lahat para sa kanya ay hindi ito isang bangungot. Sa kanyang nalasing na isipan, naramdaman niya na gusto niya ang nangyayari. Pakiramdam niya ay isa siyang prinsesa na pinag-aagawan, isang sentro ng atensyon na kailanman ay hindi niya naranasan. Nang matapos ang tatlo, iniwan nila siyang hubad at tulog sa kanyang kama. Ang katahimikan ng kwarto ay binalot ng amoy ng alak at ng isang lihim na habambuhay na mag-uugnay sa kanilang apat. Kinaumagahan, isang katok sa pinto ang gumising kay Michelle, si Boyet na may dalang isang mangkok ng mainit na sabaw at almusal. Ang kanyang mga mata ay may halong pagkakasala at pananabik. Sa kanyang cellphone, sunod-sunod naman ang mga mensahe mula kina Jong at Vincent, nangungumusta, nagtatanong kung maayos lang ba ang kanyang pakiramdam. Bagamat matindi ang sakit ng kanyang ulo, ang alaala ng nagdaang gabi ay malinaw na malinaw.
Ang pagbuhat sa kanya ni Jong, ang pagtanggal ng kanyang saplot, ang ginawa ng tatlong lalaki sa kanya, lahat ay nakatatak sa kanyang isipan. Para sa karamihan ng mga babae, ito ay isang trauma na mag-iiwan ng malalim na sugat. Ngunit para kay Michelle, iba ang naging epekto. Tila nagustuhan niya ang karanasang iyon. Ang atensyon, ang pagnanasa sa mga mata ng mga lalaki ay pumuno sa isang kakulangan sa kanyang pagkatao na hindi niya namamalayan. Buong buhay niya, ipinagkait sa kanya ang pakikipagkaibigan, lalo na sa mga lalaki. Pilit siyang hinubog upang maging isang dalagang mahinhin, walang bahid ng kagaspangan. Wala siyang kapatid na lalaki at hindi siya malapit sa kanyang ama. Ang kanyang buhay ay isang tuwid na linya sa pagitan ng bahay at eskwela. Ang gabing iyon ay ang kanyang paglihis sa linyang iyon at sa kanyang pananaw, ito ang tunay na kalayaan. Ang isang gabing iyon ay naging simula ng isang mapanganib na rutina. Si Boyet na asawa ng isang OFW ay palihim na pumupuslit sa kwarto ni Michelle sa tuwing may pagkakataon. Maingat nilang itinatago ang kanilang kalaswaan mula sa mga mata ni Aling Mercy na madalas ay nasa ikalawang palapag lamang ng bahay at dahil sa kanyang edad ay hindi na gaanong nakakababa. Ang sala at ang kwarto ni Michelle ay naging kanilang palaruan. Si Jong, ang pinakamatanda at tila leader ng grupo, ay madalas na nakikipagkita kay Michelle sa labas. Magche-check-in sila sa mga motel kung saan malaya nilang ginagawa ang kanilang mga pantasya. Si Vincent naman ay sumasali lamang sa kasiyahan kapag may inuman sa bahay, isang kaganapan na halos linggo-linggo nang nangyayari simula noong gabing iyon. Para sa tatlong lalaking may asawa, si Michelle ay isang katuparan. Siya ang babaeng kayang ibigay ang lahat ng hindi nila mahingi sa kanilang mga asawa, walang tanong, walang obligasyon. At para kay Michelle, ang atensyon at pagnanasa mula sa tatlong lalaki ay isang uri ng kapangyarihan na ngayon niya pa lamang natitikman. Isang beses nagplano ng outing ang magpipinsan, ngunit imbes na ang kani-kanilang pamilya ang isama, si Michelle ang kanilang dinala sa isang private resort. Doon sa ilalim ng araw at sa pribadong lugar na iyon, ang kanilang kalaswaan ay umabot sa bagong antas. Sa mismong swimming pool, sa ilalim ng tubig, kinuyog ng tatlo ang dalaga. Ginawa rin nila ito sa billiard table, sa sofa at maging sa gilid ng pool. Ang kanilang mga tawanan ay umalingaw-ngaw sa lugar, isang testamento sa kanilang lihim na puno ng kasalanan. Para sa kanila, ito ay isang perpektong mundo. Ngunit ang bawat lihim ay may hangganan at ang kanilang perpektong mundo ay malapit ng gumuho. Isang tanghaling tapat habang naghahanda si Michelle na matulog para sa kanyang night shift, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nagtataka niya itong sinagot. "Hello?" Isang matinis at galit na boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya. "Si Michelle ba ito?" Ang boses ay pag-aari ni Alma, ang asawa ni Jong. Ang sumunod na mga salita ay tila mga punyal na sunod-sunod na itinarak kay Michelle. Katakot-takot na mga insulto, mga mura, mga masasakit na salita na tumawag sa kanya ng kung anu-anong pangalan, malandi, mga agaw, babaeng mababa ang lipad. Sa huli, bago ibaba ang tawag, nag-iwan si Alma ng isang malinaw na babala. "Layuan mo ang asawa ko kung ayaw mong pagsisihan mo ito habang buhay." Hindi nakapagsalita si Michelle. Pinutol na niya ang tawag, ngunit ang kanyang cellphone ay sunod-sunod na nag-vibrate. Mga text message mula kay Alma puno ng galit at pagbabanta. Sa gitna ng takot at pagkabigla, isang kakaibang tapang ang lumitaw mula kay Michelle. Nag-reply siya ng isang beses, isang mensaheng puno ng pagmamataas at sakit. "Mas maganda ako at mas bata kaya paulit-ulit niya akong tinitikman." Matapos ipadala ang mensaheng iyon, binlock na niya ang numero ni Alma. Akala niya tapos na ang lahat. Ngunit iyon pala ay simula pa lamang. Paano nga ba natuklasan ni Alma ang lahat? Ilang linggo na siyang naghihinala. Napapansin niya ang madalas na paglabas ni Jong, ang mga palusot nitong hindi kapanipaniwala. Bagamat alam niya ang password ng cellphone ng asawa, hindi niya ugaling pakialaman ito. Ngunit isang tanghali habang mahimbing na natutulog si Jong, hindi na napigilan ni Alma ang sarili. Patago niyang kinuha ang cellphone nito. Sa una wala siyang nakita. Malinis ang text messages, malinis ang messenger. Ang mga litrato sa gallery ay puro pampamilya. Halos maniwala na siyang nagkakamali lamang siya ng hinala. Ngunit may isang lugar pa siyang hindi tinitingnan, ang recycle bin. Nang buksan niya ito, isang malagim na katotohanan ang tumambad sa kanya. Doon, nakita niya ang mga larawang binura ni Jong. Mga malalaswang larawan ng isang isang babaeng hindi niya kilala. Nagimbal siya nang makita ang iba pang mga litrato. Ang babae kasama ang kanyang asawa at ang mga pinsan nitong sina Boyet at Vincent. Ang babae ay laging walang saplot sa katawan. Ang lugar sa ilang mga larawan ay pamilyar sa kanya. Ito ang sala sa bahay ni na Aling Mercy at Boyet.
Upang kumpirmahin ang kanyang hinala, tiningnan niya ang archived messages sa messenger ni Jong. Doon, bumaha ang katotohanan. Ang palitan ng mensahe sa pagitan ni Jong at ng babaeng nagngangalang Michelle, mga mensaheng puno ng kalaswaan, mga video ng babae na naliligo, nagsasarili, at ang pinakamasakit sa lahat, mga mensahe kung saan si Michelle pa mismo ang nagyayaya kay Jong na magmotel. Kapag tumatanggi si Jong, pinagbabantaan pa siya nito na hindi na niya ito pagbibigyan sa susunod. Sa sobrang galit, ginising ni Alma si Jong, isinampal sa mukha nito ang cellphone, parang binuhusan ng malamig na tubig si Jong. Sa una ay pilit siyang nagkaila, ngunit sa dami ng ebidensya, wala na siyang nagawa kundi umamin. Kumuha ng kopya si Alma ng lahat, mga litrato, mga screenshot ng mensahe, at pinilit niyang ibigay ni Jong ang numero ni Michelle. Kinabukasan sumugod si Alma sa bahay ni Aling Mercy, handang makipagkomprontasyon, ngunit wala pa sa bahay si Michelle. Si Aling Mercy ang humarap sa kanya. Sa sala kung saan mismo kinunan ang ilan sa mga malalaswang litrato, inilahad ni Alma ang lahat. Ipinakita niya ang mga ebidensya. Laking gulat at pandidiri ang naramdaman ni Aling Mercy. Ang dalagang akala niya'y mahinhin at konserbatibo ay isa palang ahas sa kanyang pamamahay. Ipinangako niya kay Alma na palalayasin niya si Michelle. Nang magising si Boyet, isang sermon na nag-aapoy sa galit ang sumalubong sa kanya mula sa kanyang ina. Tanghali na nang dumating si Michelle, kinatok siya ni Aling Mercy sa kanyang kwarto. "Alam ko na ang lahat," sabi ng matanda, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. "Binibigyan kita ng 2 linggo para maghanap ng malilipatan." 1 linggo lang, nakahanap na ng bagong apartment si Michelle, ngunit imbes na matigil ang kanilang kalokohan, mas lalo pa itong lumala. Ang bagong apartment ni Michelle ay naging opisyal na tambayan ng 3 lalaki. Dito sila malayang nag-iinuman, malayang isinasagawa ang kanilang mga kahalayan nang walang takot na mahuli ni Aling Mercy. Ang kanilang kasiyahan ay nagpatuloy, ngunit hindi nila alam may isang bunga ang kanilang kasalanan na malapit nang lumabas. Sa pagdaan ng mga araw, ang sarap na nararamdaman ni Michelle ay napalitan ng kaba. Halos 3 buwan na siyang hindi dinadatnan ng kanyang buwanang dalaw. Bumili siya ng pregnancy test, ngunit hindi niya muna ito sinabi sa mga lalaki. Hinintay niya ang kanilang susunod na pagkikita. Pagsapit ng Biyernes, day off ni Michelle, isa-isang dumating ang 3 sa kanyang apartment. Bago pa man nila buksan ang unang bote ng alak, nagsalita si Michelle. "May sasabihin ako sa inyo," anya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Posibleng buntis ako at isa sa inyo ang ama." Biglang tumahimik ang buong kwarto. Ang masayang biruan ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Sinamahan nila si Michelle sa banyo habang ginagawa niya ang test. Ilang sandali lang tumambad sa kanila ang 2 linyang pula. Positibo. "Kailangan ng DNA test para malaman kung sino sa inyo ang ama," sabi ni Michelle, sinusubukang maging matatag. "Kailangan ko ng suporta para sa mga check-up at sa panganganak." Si Jong ang unang nagsalita. "Susuportahan ka namin," pangako niya, "pero huwag muna nating problemahin yan ngayon." At sa kabila ng balitang iyon, itinuloy pa rin nila ang kanilang inuman at tulad ng dati muli nilang pinagsaluhan si Michelle. Ang ganitong gawain ay nagtuloy-tuloy hanggang sa 7 buwan ng pagbubuntis ni Michelle. Sa puntong iyon, ang kanyang tiyan ay malaki na at hindi na maitago. At kasabay ng paglaki ng kanyang tiyan, ang pagdalaw ng magpipinsan ay unti-unting dumalang hanggang sa tuluyan na silang hindi nagpakita. Hindi na niya matawagan ang kanilang mga numero. Nakablock na siya sa kanilang mga social media accounts. Walang alam ang kanyang pamilya sa Bicol tungkol sa kanyang kalagayan. Nag-iisa siya, buntis at pinagtataguan. Wala na siyang ibang pagpipilian. Isang hapon na nilakasan niya ang kanyang loob at nagtungo sa bahay ni Aling Mercy. Pinagbuksan siya ng matanda. Nang makita ni Aling Mercy ang malaking tiyan ni Michelle, isang buntong hininga ng awa at pagkadismaya ang kanyang pinakawalan. Ipinaliwanag ni Michelle ang lahat, ang pagbubuntis, ang pangako ng suporta at ang biglaang paglaho ng 3. Nagpakita ng simpatya si Aling Mercy, ngunit sinabi niyang hindi niya makausap si Boyet dahil 2 araw na itong hindi umuuwi. Bago umalis, nag-iwan ng isang matinding banta si Michelle. "Pakisabi sa kanila kapag hindi sila nagpakita sa akin, isisiwalat ko ang lahat sa mga asawa nila, sa pamilya nila, sisirain ko ang buhay nila." Ang bantang iyon ang nagtakda ng kanyang kamatayan. Kinabukasan, dumalaw sa apartment ni Michelle sina Jong at Boyet.
Nag-usap sila. Ayon sa kanila, nangako silang susuportahan ng bata ngunit may mga kondisyon. Hindi nagtagal ang dalawa at umalis din. Kinagabihan, pumasok si Michelle sa kanyang trabaho. Pagpatak ng alauna ng madaling araw, lumabas siya para sa kanyang lunch break. Iyon na ang huling beses na nakita siya ng kanyang mga katrabaho na buhay. 4:00 ng umaga sa isang madilim at liblib na kalye sa Mabalacat, Pampanga. Isang babaeng buntis ang natagpuang nakahandusay, duguan at wala ng buhay. Ayon sa isang saksi, nakita niya ang isang pulang pickup truck na nakaparada sa dilim. Maya-maya isang babae ang bumaba mula rito. Ang babae ay tila walang direksyon, mabagal ang paglakad. Bigla ang pickup truck ay umatras na parang bumubuelo at pagkatapos ay humarurot ito ng mabilis, dire-diretso patungo sa babae. Sinubukan pa ng babae na tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Malakas siyang sinalpok ng sasakyan upang makasiguro muli siyang sinagasaan bago mabilis na tumakas ang pick-up. Nang dumating ang mga awtoridad, nakuha nila ang bag ng biktima. Sa loob nakita nila ang kanyang mga ID. Siya si Michelle Molina. Agad na nakipag-ugnayan ang mga investigador sa kumpanya ni Michelle na nagturo sa kanila sa kanyang apartment. Doon nakuha nila ang isang CCTV footage. Kitang-kita sa video ang pagpasok ni Jong at Boyet sa unit ni Michelle isang araw bago siya mamatay. Nang tanungin, sinabi ng dalawa na kaibigan lang sila ni Michelle. Dinalaw daw nila ito para kumustahin at magbigay ng kaunting tulong. Itinanggi nilang may kinalaman sila sa krimen. Nasa kani-kanilang bahay daw sila noong mga oras na iyon. Ang dapat daw hanapin ng mga pulis ay ang nobyo ni Michelle na bumuntis at tumakbo sa responsibilidad. Ngunit ang kasinungalingan nila ay nabuwag ng mabuksan ng mga awtoridad ang laptop ni Michelle. Nawawala man ang kanyang cellphone, ang kanyang mga social media accounts ay naka-login sa laptop. Sa Messenger, nakita nila ang isang audio call mula kay Boyet pasado 1:00 ng madaling araw, 3 oras bago mangyari ang krimen. At may isang mensahe si Boyet na mas nagdiin sa kanila, "Pumunta ka sa kanto, hanapin mo yung pick-up na pula." Nakuha ng mga pulis ang CCTV footage sa naturang kanto. Kitang-kita si Michelle na sumasakay sa isang pulang pickup truck. Muling hinarap ng mga awtoridad si Boyet. Dala ang mga bagong ebidensya. Sa puntong iyon, bumagsak ang kanyang depensa. Agad siyang umamin sa lahat. Isinalaysay ni Boyet ang buong katotohanan. Noong huli nilang pag-uusap, iginiit ni Michelle na kailangan ng DNA test. Kung sino man ang mapatunayang ama, kailangan nitong gampanan ang pagiging magulang, maglaan ng oras sa kanilang mag-ina, kapantay ng oras na inilalaan nito sa legal na pamilya. At doon niya binitiwan ang kanyang huling banta. Kung hindi masusunod ang gusto niya, ipapahiya niya ang magpipinsan sa buong bansa. Idadamay ang kanilang mga asawa at anak. Dahil sa takot na masira ang kanilang mga pamilya, nagpa siya sina Jong at Boyet na tapusin na ang lahat. Nagrenta sila ng pulang pickup. Tinawagan nila si Michelle sa oras ng kanyang lunch break. Pinalabas siya sa opisina at pinasakay sa sasakyan sa pagkukunwaring pag-uusapan nila ang sitwasyon. Habang nasa biyahe, napansin ni Michelle na lumalayo na sila. Nagtanong siya, ngunit sinigawan lamang siya ni Jong at sinabihang manahimik. Pilit nilang kinuha ang kanyang cellphone. Sa isang madilim at liblib na kalye sa Pampanga, pinababa nila siya. "Pasensya na Michelle," sabi ni Jong, ang kanyang boses ay walang emosyon. "Ayaw naming umabot sa ganito pero hindi ko papayagang madamay ang pamilya ko sa iskandalong ito." Inutusan nila siyang maglakad palayo at huwag lilingon. Umiiyak at nanginginig sa takot, sumunod si Michelle. Habang siya'y nakatalikod, iyon na ang hudyat. Inatras ni Boyet ang sasakyan, kumuha ng buwelo at walang awang sinagasaan ang babaeng minsan nilang pinagsaluhan at ang sanggol na dinadala nito sa kanyang sinapupunan. Inaresto sina Jong at Boyet. Sila ay nahaharap ngayon sa kasong murder. Ang kanilang pagtatangkang pagtakpan ng isang kasalanan ay humantong sa isang mas malaki at mas karumaldumal na krimen. Para sa mga magulang ni Michelle, ang balita ay isang bangungot na hindi nila sukat akalain. Hindi sila makapaniwala sa mga kwento tungkol sa kanilang anak. Para sa kanila, si Michelle ay mananatiling ang kanilang mahinhin at mabait na panganay. Ang mga kwento ng mga suspek ay gawa-gawa lamang isang desperadong pagtatangka na dungisan ang pangalan ng kanilang pinaslang na anak. Ngunit ang katotohanan ay masalimuot. Ang kwento ni Michelle Molina ay isang malagim na paalala na ang paghahanap sa kalayaan kapag hindi ginabayan ng tamang pagpapasya ay maaaring mauwi sa kapahamakan. Ito ay isang kwento kung paano ang mga ordinaryong tao kapag nilamon ng pagnanasa at takot ay may kakayahang gumawa ng mga hindi ordinaryong kasamaan. Ang isang lihim gaano man katagal itago ay palaging hahanap ng paraan upang lumabas sa liwanag at madalas ang liwanag na yon ay nagdudulot
nagdulot ng nakakasilaw na sakit at trahedya. Ang pangarap ni Michelle para sa isang bagong buhay ay natupad sa paraang hindi niya inaasahan, isang buhay na natapos sa isang madilim na kalsada kung saan ang kanyang mga huling hininga ay naging isang tahimik na saksi sa brutal na halaga ng isang ipinagbabawal na pag-ibig.